Against the flow. Against the flow. Let's against the flow. Kami po ay taga Taytay First Church of the Nazarene, yung malapit na church sa school niyo. So if you see me walking by or napadaan kayo, kaway-kaway naman kayo dyan. But I do have a radio and TV program called Against the Flow. That's the title of this event. Din ano, ang galing, ang galing. So guys, parang awa nyo na. Manood kayo at makinig. Every Saturday lang yan, 12:30 on Light TV and on the radio at night and Facebook Live. And by the way, we're celebrating 26 years this year. Palakpakan naman natin ang Lord because I've been around the radio program for 21 years, 22, something like that. And to celebrate, we are gonna shoot a TV episode now na. Surprise! Kaya pag meron kayong camera na inunan yung mukha nyo, smile for TV, okay? Alright, say hi mom. Hey, you guys have Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, meron pa ba nun? TikTok. If you want to catch me dancing, maybe look me up, okay? Jordan Escusa. Now, ladies and gentlemen, I want to share to you the Word of God. Are you guys ready? Ano yung mga katabi mo? Sabi mo sa kanya, are you ready? Hindi, gusto ko ganitong boses. Are you ready? Ito po nasusulat, Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything. Everyone say everything. That hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Pasahin ko yung Pinoy version, baka meron hindi nakaintindi. Kaya nga, since nakapaligid sa atin ang maraming taong namuhay na may faith, alisin natin ang lahat ng nakaharang at ang kasalanan nakakapit ng matindi sa atin. Matyaga natin takbuhin ang race hanggang sa matapos natin ito. Siya yung naglilid sa atin para makumpleto ang faith natin. Palakpakan natin ang salita ng Lord. Come on. Against the flow. Let's talk about going against the flow today. Alam nyo, being a rebel, marami nang pasaway sa mundo ito eh. But I'm gonna tell you today how to be a rebel the right way. Tuturuan ko kayo paano maging pasaway na tama. Because maybe you're doing it wrong. Somebody said it this way. A lot of you think you're a rebel, but you ain't no rebel until you rebel against the devil himself. Yun ang tunay na pasaway. Sabihin mo sa atin mo, time to go against the flow. ATF. Una, aim high. Everybody say, aim high. Once upon a time, I used to aim to get high. Pero iba yun. Once upon a time, I used to do a lot of bad stuff. I used to struggle with my grades. Sino ito struggle sa grades? The struggle is real, no? But let me tell you, when I was in 4th year, I went to a school called TU, and guess what my two subjects that I failed most at? Math and Filipino. Bakit kaya? So, math, I got 84. Filipino, math, I got 74. Bagsak awa. And then, Filipino, I got 72. But guess what? By the time na dumating yung 4th quarter bago graduate, yung aking math from 74 naging 84. And then, wait, there's more. Yung aking Filipino from 72 naging 92. Not bad for somebody who fried their brain cells. But you can do it. Sabi mo sa tayo mo, you can do it. Oh man, the struggle is real. Tama? Let me introduce to you, ladies and gentlemen, my favorite fish ever. Alam niyo ba ang tawag sa isdang ito? Ayan, wala pa siya. Ang tawag dito, salmon. O Tagalogin ko na lang, salmon. Paborito ko yan. Ang sarap ng isdang ito. I'm not really a fish person, but with salmon, this is what I go for sa mga buffet. But,
Aside from that, if you Google salmon, ang lalabas ay yung imahe na ito. Pagmasdan mabuti, saan pumupunta yung isda? Pataas, pababa. Saan pumupunta yung tubig? Pataas, pababa. Baba. Pero going up pa rin siya. So kahit may rumaragas ang tubig, ang daming pressure, going up pa rin siya. Naintindihan nyo? Sabi mo sa tayo mo, salmon tayo. Sabi mo sa tayo mo, laban. Lumaban ka sa agos. It's not gonna be easy. Bakit ginawa ng salmon to? Because up there is His promised land. Doon siya tinawag ng Lord eh. Ikaw, alam mo bang tinatawag ka ng Lord sa langit? Amen? Sino gusto pumunta sa langit? Sino ngayon? Later na lang. Gusto pa mag-boyfriend or kasal, ano? But listen, this salmon knows his identity. He knows that he's made to swim against the flow. Hindi niya sinabing, oh, I feel like I'm a cat. Hindi ko kaya. I'm a scaredy cat kasi. He knew that he's different. He's built different. May kasabihan kami, only dead fish swim with the currents or go with the flow. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang patay na isda. A lot of people laugh at us because we're different, but we laugh at them because they're all the same. Can I tell you a true story? Once upon a time, well, sino rito ang laking Christian family? Taas ang kamay. I see you. Represent. O yung mga nasa taas, nandiyan pa ba kayo? Yung mga nasa premiere, shout out sa inyo. Okay, dito yung mga deluxe. Ano? Mas mahal ba yung inayaran nila? Parang siniyan. So once upon a time, when I was in California, I was 15 years old. Mga 3 years ago yun. Thank you for believing me. I grew up in a Christian home and I thought, hindi nag-i-enjoy yung pamilya ko. Paano ba naman laking simbahan? Every Sunday church, lagi kami nagpe-pray, devotion araw-araw. So lahat na nasa pamilya ko, Christian. Mami ko, daddy ko, ate ko, tito, tita, lolo, lola, aso, pusa. Lahat Christian. Kaya sabi ko, I'm gonna go against the flow. Or rather, I went against the wrong flow. Or maybe I went with the flow. So what I do? I joined the gang. I started smoking. Walang nag-iyosi sa pamilya, ako yung nag-iyosi. Walang umiinom, ako yung uminom. Walang nagdroga, ako yung nagdroga. And I used to get so high and wasted until na-drop out din ako sa school. Sobrang dami kong absent. Ano nangyari sa akin? Ilang beses na akong muntik-muntikan mapatay, makulong, at salamat sa Lord. Alam niyo ba, kung nasa Amerika pa rin ako ngayon, dalawang bagay lamang. It's either ako ay nakakulong or ako ay nakabaon. Pero pabuti ang Lord. Because, ano nangyari? Tanong niyo ako, what happened? Sumama ako sa youth camp. Sino sa kasama ng youth camp dito? Sama kayo sa youth camp namin, June 29. But any youth camp is fine. I went to this youth camp somewhere here in Teresa, and I had my last cigarette. Hindi ko alam, yun ang huling higit at buga ko ng Yossi. And so when I did that, I went back to the youth camp, merong pastor na nagsasalita. Sa dulo ng mensahe, lumapit ako sa unahan at sinuko ko yung buhay ko sa Lord. At tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, hindi na ako addict. Amen? Kasi pusher na ako ng salita ng Diyos. The Bible says, if anyone is Christ, they are new creation. The old is gone, the new has come. So God turned my mess into a message. I went from sinner to a winner, from weakness to witness, a test into a testimony, from 420 to 180. That's what Jesus Christ can do. Kaya palakpakan niyo siya, kaya that's his true story. Cool ba maging pasaway? Yes, rebellion is cool. But if you're doing it the right way. You see, the created finds its purpose in its creator. Sino lumikha sa atin? Si Lord. Meron kang problema, meron kang mga brokenness, si Lord ang aayos sa atin. Amen? Do you have issues in your life? You go to the one who created you. Now I have real good aim. Dati wala akong aim. Unlike before, I was all over the place. Just like the salmon who's going up against the current. That's also what we need to do. Kaya laban. However, I consider my life worth nothing to me. Ito na yung aim ko. My aim is to finish the race. Sabi mo sa tabi mo, tapusin natin yung race.
Complete the task that Jesus given us, the task of testifying to the good news of God's grace. So rather than get high, aim high. Against the flow. Of the snake. Hi, we are Christafari, and we go against the flow. That is the way to go. Yo! Against the flow. Letter T. Everyone say transform. Sabi mo sa tabi mo, bago na tayo. Why? I heard it said dito sa school na to, you are world changers. Tama ba? Sino ito mga world changers? Magingay. What if I told you, he who wants to change the world must not be changed by the world? He who wants to be a mover of the world must not be moved by this world. Huwag kang sumama sa agos. Lumaban ka. Don't conform. Transform. You know, the simplest way to lose your soul is to go with the flow. Because the flow is going down. Only live fish can swim against the tide. Dead ones, sumasama lang. It's okay for the boat to be in the ocean, but it's not okay for the ocean to be in the boat. Okay lang, we live in the world, but we're not of the world. Look what Romans 12 says, and since pinasa na ito ni Pastor Elmo kanina, I'll read to you the Pinoy version. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikiusap ako. I-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganun ang tunay na worship. Huwag kayong gumaya sa mundo ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niyang, kung ano yung gusto niya, yung mabuti, nagpapasaya sa Kanya at perfect. During pandemic, marami naging plantito. Sino naging plantito? Plantita. Ako, nag-alaga ako ng tarantula, kaya tarantito. Nung bago pa lang ako nag-aalaga, nagulat ako pag-uwi ko. Sabi ko, OMG or OMT. Kada kabaliktad yung aking tarantula, ganito yung picture niya, no? Sabi ko, oh, it's dead. Yun pala, nag-shed. Ang tawag po dito, molting. Everyone say molting. And you know what? Unlike a snake, ang isang ahas kapag nag-shed ng skin, silhouette yung itsura niya, talagang parang balat talaga. Pero ang tarantula, interesting. Mukha siyang naging times 2. Kaya nagulat ako. And then I looked it up, nag-molt lang pala. And now, I know, whenever it does this, it's not really dead. Tayo ay tinatawag din ng Lord para mag-molt. What have I told you? That God is into makeovers. Amen? Tingnan niyo yung katabi mo. Mukha ba siyang kailangan ng makeover? Ephesians 4:22 says, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Kaya ano dapat? Mag-ingat ka sa influence. Rather than ikaw yung ma-influence, ikaw na lang yung ma-influence. Let me say it this way. Rather than ikaw yung ma-BI, bad influence, ikaw na lang yung mag-BI, maging blessing and inspiration. Palakpakin gusto maging BI dito. Come on. What does the Bible say? Do not be misled. Bad company corrupts good character. See, those who follow the crowd, they get lost with the crowd. Kaya huwag tayo susunod doon. It's impossible to live the right life if you have the wrong friends or relationships. Kaya piliin mo na yung kaibigan na tama. Hindi yung may tama. Tama? Sabi mo sa tabi mo, choose the right friends. That's what the Bible says in Proverbs 12:26 and Proverbs 1:10. Now, I want to encourage you, ano mangyayari after ng event ito? Kung mapapansin nyo, maraming mga churches ang nakikipag-partner sa GFA. Ewan ko pa kung meron pang dito mapunta sa impyerno. Gumagawa si Lord ng maraming connection, ano? Nandiyan ang Victory, nandiyan ang CCF, Gen Con or Nazarene is here too. After this event, kung wala ka pang home church,
humanap ka na ng church na pwede kang maging active at pagpagamit sa Panginoon. Amen ba? Surround yourself with godly people, people who will help you aim high and reach your goal. You need that community. Ano sabi ng Bible? You flee the evil desires of youth. Flee. Everyone say flee. Ibig sabihin, tumakbo ka. Get away from there and find the right kind of people who follow the Lord. 1 Peter 2:11 says, Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Let me put it this way. Speaking of desire, mag-ingat kayo sa love life. I'm talking about flows right now that will get you downstream. Kaya makinig kayo mabuti. Ito ang isa sa pinaka-struggle ng mga kabataan ngayon. Alam niyo ba yun? The best way to ruin your relationship with God is by being involved in the wrong relationship. Yung iba kasi, pag umaandar yung puso, napupunta yung utak. Because relationships tamper with your brain. Sabi mo, aral muna. Ganda ng love life. Kamusta naman yung spiritual life? Kamusta naman yung grades? Bakit kami jowa? Gusto ko ng inspiration. Kaso nag-away bago mag-exam. Ano? Inspired ka pa rin? Everyone say, sheesh. Ang dami masyado marupok. Itawag ako dito, alam niyo ba kung anong tawag sa sakit na to? Marupok mariliosis. Makinig, baka may simptomas ng iba dito. Masyado mabilis ma-attract. Tinabihan lang, kinilig na. Parang Flappy Bird. Konting dikit, nag-fall na. Nag-high lang, di ba? Inasal lang ng friends. Friendly lang pero nilagyan ng meaning. Tinawag lang sa phone. Imbis na, ano ba sumagot sa phone? Hello. Hindi, ito yung matamis na oo, kagad. Ganun karupok. Nag-holding hands lang sa prayer meeting. Ito, seryoso. Nagbibingi-bingihan kapag pinagsasabihan. Ayaw paawat kahit hindi na tama. Lambot ng puso, ang tigas ng ulo. Pinipilit kahit hindi tama. Na makinig. If symptoms persist, please see your pastor immediately. Guard your heart. Amen? And huwag masyadong magpadidikit. Huwag ka masyadong magdidikit kung ayaw mo magkasakit. Alam niyo, may wisdom yung mga nakikita natin truck sa kalye. Nakita niyo na ba ito? Ano nasusulat? O diba magandang memory verse? Ito, may lesson ako dito na galing sa AirPods ko na muna na sa langit noon. Pero makinig kayo. Alam niyo ba that there is always more people who regret falling in love too fast than too slow. Kaya sabihin masakit mo, huwag mong bilisan. Kung ayaw mong masaktan, huwag mong bilisan. Kasi ang tunay na pagmamahalan, nagsisimula yan sa dahan. Be healed in Jesus' name. Lahat kami marupok mariliosis dito. Naku po. Can I be brutally honest sa inyo? Close na ba tayo? Enough? Okay lang ba? Pwede ko ba sabihin sa inyo ang problema ng maraming kabataan ngayon? Real talk lang. Saksakan ng landi. Pero huwag kayong mag-alala, hindi lahat. Yung iba, nasa GMA, di ba? Yung, mag-ingat kayo sa sakit na to. Ang tawag ko dito, Malan disease. Nako, lalo na ng pandemic. Juwang-juwa na virus. Mas matindi pa sa coronavirus. Hey guys, what is up? Quest here, and I go against the flow. Let's go.
Against the flow. I'm gonna help you to distinguish yung totoo sa fake. Are you ready for this? May pinagkaiba po ang love versus lande. Alam niyo ba yun? O, basahin ko sa inyo kung ano yung love. Gusto ko basahin niyo yung lande na may feelings. Are you ready? Here we go. Ang love nagtitiis, ang lande. Ang love tamang panahon, ang lande. Ang love, good example yan. Samantalang ang lande. Ang love, steady. Ang lande. Ang love, submits. Ang lande. Ang love, praise. Ang lande. Ang love, may pag-asa. Ang lande. Sino rito napaasa na? Buti nga. Ang love, may future. Ang lande. Ang love, nag-iisip. Ang lande, puro. Ang love, decided. Ang lande. Ang love, serious. Samantalang ang lande. Ang love, may goals. Ang lande. Ang love, selfless. Ang lande. Ang love, commitment. Ang lande, puro. Ang love, malinaw. Ang lande. UMU, malagong usapan, matigas ulo, mga unggoy. Ang love, papapala. Ang lande. Yeah. Ang love, develops. Ang lande, madaling masira. Ang love, biblical. Ang lande. Saan ka punta? Hindi, sa Panginoon. Ano mas gusto niyo? Love or lande? Palakpak lahat ng gusto ng tunay na pag-ibig dito. Come on. Huwag ka magpadaya. Huwag ka magpaskam sa sistema ng mundo, sa bulok na sistema ng mundo na tinuturo about love. Hindi love yun. Can I show you a nice carpet? Tignan niyo to. O diba ang ganda? 1 Corinthians 13. This is a nice wedding carpet. It talks about love. You see, ang lande, hindi aabot sa altar yan. Pero kung tunay na love, sino rito gusto ng successful na love life? Say amen. Yung hindi umamen, mag-madre at pare na lang kayo. No? Alam nyo, nung kinasal ako, 10 years na. I've been married 10 years na. And praise God, no? Meron kaming vow. Tago yung wedding vow. Ang tawag namin, purity vow. Wow. Sabi ko sa aking ex-girlfriend, kasi asawa ko na siya ngayon. Sabi ko sa kanya noon, alam mo, I love you. That's why I want to protect our purity. And so, sabi namin sa isa't isa, hindi muna tayo magkikis. Bakit? Kasi marami na bumuntis. Kasi a large fire starts with a kiss-kiss. May kilala na ba kayo na buntis na never been kissed? Ang turo ng mundo, normal lang yan. Talaga? Kaya lumaban kami sa Agos, kami mag-asawa. At yung unang halik namin, dun sa altar. Kasi ayaw namin ng, here comes the bride, 5 months inside. Eh ngayon, ano na siya, 9 months. Pero mag-asawa na kami. Alam niyo ba yung wedding carpet namin? Yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Yun yung ginamit namin 10 years ago. O diba? Can you say relationship goals? That's grace, ladies and gentlemen. I don't deserve that. But listen, this is my family. I-flex ko lang sa inyo ang aking magandang asawa at aking magandang anak na si Lance. And soon, we will have baby number 2, which is a baby boy. Anytime now, baka ako biglang tumakbo. But this shows you, blessed ka kapag lumaban ka. Amen? Ayaw mo ba ipaglaban ang mahal mo? Samantalang ikaw, sobrang mahal ka ng Lord, ipinaglaban ka na niya. Ayaw mo ba ipaglaban si Lord?
para sumunod sa Kanya. Against the flow. Flow for the snake. What's up, hardcore worshippers? Against the flow. Last, F is, or letter F, everyone say focus. Focus on Jesus, dapat nakapix. Hindi madaling matanggal. Hindi yung detachable. Si Lord ang titingnan natin, hindi sa tao. Sa Lord ang tingin, hindi sa tao, hindi sa mundo, hindi sa jowa. Kaya ano sabi sa Bible, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Laban. Ang goal natin, siguro sa inyo, pag-pray natin, kayo, makilala kayo bilang mga totoong mga Kristiyano. Amen? Yung totoo, yung kayo ay, anong sabi? You are golden faith. Di ba? Golden faith dapat, hindi golden fake. Amen. Sino gusto legit? Palegitimize tayo. Anong kailangan gawin? Sumunod sa Lord. Set your minds on things above and not on earthly things. I'm almost done here, ladies and gentlemen. Are you still there? Nandiyan pa ba kayo? Alam niyo ba ang weakness ng maraming Kristiyano daw ngayon? Masyado tayong at home sa mundong ito. Samantalang hindi naman tayo taga dito. Sabi mo sa katabi mo, alien tayo. Amen? Merong isang eksperimento. Kumuha sila ng palaka, nilagay sa palanggana na may tubig. Sabi ng scientist, ganito pa na nangyayari kapag nilagay mo yung palaka sa tubig, nagsiswimming. Pangalawang ginawa nila, kumuha sila ng tubig na may mainit, na ininit nila to, tapos nilagay yung palaka. Alam niyo ba ang ginawa ng palaka? Yung mga scientist pala kayo, tumalon. Sabi ng mga scientist, ang galing, kapag ang palaka pala, nilagay mo sa mainit na tubig, tumatalon. The third experiment, nagulat sila. Nilagay nila yung palaka sa tubig na maligamgam lang, nag-swimming si Froggy, and then, unti-unti nilang inilit ito. Alam niyo mo, laking gulat nila. Hindi umalis yung palaka. Sabi ng palaka, sarap, parang spa. Sabi ng palaka, uy, may bulalo pa. Hindi niya alam, bulalong palaka na pala siya. Anong mensahe? Hindi tayo taga dito. Sabi mo sa atin mo, taga heaven tayo. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Kasi nga, temporary lang yung nakikita mo. But what is unseen is eternal. Kaya si Jesus dapat tayo naka-fix. So let me ask you this question. Are you ready? Handa na ba kayo lumaban? After this event, lalaban ka ba? Are you ready to aim high? Are you ready to transform? Are you ready to focus and fix your eyes on Jesus? If you're ready, stand up on your feet. If you're saying, I'm going against the flow, starting today. No more of my old ways. I'm going Jesus' way. Come on, stand on your feet. If you're ready, lumaban sa Agos.